Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 28, 2026, Sunday. Patuloy na lumalapit at nagpapalakas ang low pressure area sa may timog silangan ng bansa at inaasahan na ito ay tatawid sa kalupaan at magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Alamin natin ang mga bagong impormasyon tungkol dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, minomonitor natin ang low pressure area na nasa silangan ng northeastern Mindanao, habang ang southwest monsoon o habagat naman ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa western section ng Luzon. Ito ang dahilan kung bakit hati ang weather pattern natin ngayon. Sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, mas direktang ramdam ang epekto ng low pressure area, habang sa mga kanlurang bahagi ng Luzon ay habagat ang siyang nagdadala ng mas maulap at mas maulang kondisyon. Sa natitirang bahagi ng bansa, nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm, kaya kahit hindi direktang nasa sentro ng mas aktibong system ang isang lugar, hindi pa rin nawawala ang tsansa ng panandali ang malalakas na buhos. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 890 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa puntong ito, hindi pa ito isang ganap na bagyo, pero sapat ang organisasyon nito para maging pangunahing makakaapekto sa bansa sa susunod na mga araw. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tingnan hindi lang kung nasaan ang sentro, kundi kung paano nito naaapektuhan ang distribusyon ng ulan sa silangang bahagi ng bansa. Dahil nasa silangan ito ng Mindanao, ang unang mga lugar na mas madaling makaramdam ng epekto nito ay ang mga nakaharap sa silangan at mas malapit sa trough at moisture field ng low pressure area. Para sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang low pressure area, meaning ang LPA ang siyang nagdadala ng mas makapal na ulap at mas organisadong mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Hindi ito basta simpleng paisa-isang buhos lang. Sa scattered rains and thunderstorm na dulot ng LPA, mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa maghapon na may mga panahong lalakas ang buhos at maaari pang tumagal sa ilang lugar. Dahil ang forecast ay moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains, may malinaw na panganib ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahagi na may slope o gilid ng bundok. Sa Eastern Visayas, ang ganitong setup ay pwedeng maranasan bilang makulimlim na kalangitan sa malaking bahagi ng araw. Kasunod, ang mga yugto ng ulan at thunderstorm na maaaring bumalik-balik. May mga pagkakataon na bahagyang hihina ang ulan, pero kapag may bagong cloud cluster na nabuo o tumawid mula sa dagat, pwedeng muling lumakas ang buhos. Sa Caraga, mas sensitibo rin ang rehiyon sa ganitong sitwasyon dahil bukas ito sa silangang moisture flow at mas madali nitong nasasalo ang cloud bands na konektado sa low pressure area. Sa Davao Region, bagamat hindi palaging pantay-pantay ang ulan, sa lahat ng lalawigan, sapat ang impluensya ng LPA para magdala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulang maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang mabababang bahagi at pagguho sa mga lugar na matarek ang terrain. Ngayon, dumako tayo sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ito ang malinaw na sign na sa western section ng Luzon ang habagat pa rin ang pangunahing nagpapaulan. Kapag ang habagat ang dominante, ang hangin mula timog kanluran ay may dalang maraming halumigmig mula sa dagat, kaya mas makapalang ulap at mas madalas ang pabalik-balik na pag-ulan sa mga lugar na bukas sa western at southwestern flow. Dahil ang forecast ay moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains, posible ang flash floods at landslide, lalo na sa mga probinsyang ilang araw nang may mga pag-ulan at sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa isang mas malawak na sistemang direktang tumatama. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, tapos habang umiinit ang panahon pagsapit ng tanghali hanggang hapon, mas dumarami ang ulap at may mga bahagi na biglang makakaranas ng malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Sa Metro Manila, ito ang klase ng weather pattern na pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago ng kondisyon sa kalsada at visibility. Sa isang distrito ay maaaring tuyo pa ang panahon habang sa kabilang bahagi ay bumubuhos na ng malakas. Sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong LPA o habagat zone, ganito rin ang mas inaasahang kondisyon
Kahit isolated ang rain showers, posible pa rin ang flash floods at landslide kapag naging severe ang thunderstorm sa isang partikular na lugar. Sa lagay naman ng hangin at kondisyon ng dagat para sa Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southwest to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat baliwalain, lalo na sa mga baybayin na mas bukas sa habagat at sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activity sa karagatan. Sa kanlurang baybayin ng Luzon, ang direksyon ng hangin ay pabor sa pagdadala ng mas maraming moisture papasok sa kalupaan. Kaya bukod sa ulan ay pwede ring magkaroon ng mas magalaw na dagat sa ilang bahagi. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southwest to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas maayos ang baseline ng dagat sa maraming lugar, pero gaya ng karaniwan sa mga araw na may active thunderstorm, pwedeng magbago ito sa maikling panahon kapag may dumaan na mas malakas na thunderstorm cell sa ibabaw ng dagat. Ngayon, pag-usapan natin ang medium range forecast base sa ibang weather models tungkol sa development ng low pressure area. Sa kasalukuyang interpretation ng mga model runs, hindi pa inaasahang lalakas ng husto ang LPA na ito bilang isang malakas na bagyo. Mas nakikita sa ngayon na maaari lamang itong maging isang tropical depression o kaya naman ay manatiling low pressure area habang tumatawid sa kalupaan. Sa kasalukuyang trend, ang mas posibleng ruta nito ay tatawid sa may Bicol region o southern Luzon area. Kahit hindi ito nakikitang magiging matinding bagyo sa unang yugto, sapat pa rin ang lakas at lawak nito para magdala ng malawak na pag-ulan sa mga rehiyong dadaanan nito. Ayon sa kasalukuyang projection, posibleng tumawid ito bukas ng gabi o sa Tuesday ng umaga sa may Bicol region or Eastern Samar at pagkatapos ay lalabas sa West Philippine Sea pagsapit ng Wednesday. Dito, nagiging mas mahalaga ang susunod na yugto ng forecast dahil sa oras na lumabas ito sa West Philippine Sea, doon ito inaasahang mag-i-intensify. Meaning, maaaring hindi agad ito lumakas habang papalapit at tumatawid sa kalupaan, pero sa oras na makalabas ito sa mas mainit at bukas na tubig sa kanlurang bahagi ng bansa, pwedeng mas gumanda ang kondisyon para sa development nito. Pagkatapos nito, ang forecast trend ay nagpapakita na maaari itong kumilos pahilagang kanluran patungong mainland China. Kung ganito ang magiging takbo, ang direktang pagtawid nito sa bansa ang mas pangunahing concern sa short term, habang ang posibleng intensification sa West Philippine Sea ang masusunod na mahalagang yugto sa forecast. Bukod sa sistemang ito, may isa pang bagyo na nakikitang posibleng manggaling sa malayong silangan. Ayon sa current long-range interpretation, ito ang mas inaasahang lalakas ng mas matindi at posible pang umabot sa super typhoon level. Gayunman, sa kasalukuyan ay hindi pa tiyak ang direksyon nito at maaari pang pwedeng magbago sa week 2 forecast period. Sa ganitong kalayong forecast, mas malinaw pa lang ang possibility ng development at potential strength, pero hindi pa buo ang confidence sa magiging eksaktong track nito. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.